Ito naman ang ating pag-usapan. Marami na rin mga congressman ang naaawa. Tingnan natin to. Ang totoo niyan, marami lang sa atin ang naaawa sa kanya. At marami ang naririnig kong nagsasabi, nakakahiya. But Madam Speaker, distinguished colleagues, Kanino ka naaawa? Kay Bongbong Marcos dahil may sakit? Naawa ka kay Bongbong Marcos dahil may bukel? May bukel si Bongbong? Hindi. Naawa daw siya. Naawa raw siya kay Kiko Barsaga. hindi hiya ang nararamdaman ko. Ang nararamdaman ko ay awa. Awa umano ang naramdaman ni House Deputy Ang plastic nitong babae na to. Ang plastic mo, ting. Naawa ka kay Kiko. Mambira. Oh, ba't ka naawa kay Kiko? Speaker at Iloilo 1st District Representative Janet Garit para kay Congressman Kiko Barzaga matapos patawan ng panibagong 60 araw na suspensyon ng Kamara sa kanyang paliwanag upang pagtibayin ang boto pabor sa rekomendasyon ng House Committee on Ethics and Privileges na suspindihin si Barzaga. Sinabi ni Congressman Garin na ilang ulit na siyang nagpakita ng konsiderasyon sa kapwa mambabatas. Gayunman, sa kabila nito, hindi umano tumigil si Barzaga sa pagpapakalat ng maling impormasyon sa social media na nakakaapekto sa reputasyon ng mababang kapulungan. Ayon pa sa mambabatas mula Iloilo, posibleng may personal na dahilan si Barzaga sa mga naging kilos nito at ang suspensyon ay panahon upang magnilay at suriin ng mambabatas ang kanyang sarili. Bilang isang doktor, bilang isang nanay, naiintindihan ko that there might be personal circumstances surrounding the events that are eventually unfolding. So ganito, naawa daw siya dahil nasuspinde at isususpindi ulit 60 days ata ulit, additional 2 months si Kiko Barsaga. Naaawa daw siya dahil ang pinapatukuyan nito, yung alam naman natin na ginagawang issue na may sapak si Kiko Barsaga. Hindi natin alam kung totoo o hindi totoo. Okay, hindi naman ako doktor. Pero sinasabi niya, ako'y parang bilang doktor, pakinggan niyo yung sasabihin niya, bilang doktor, may mga circumstances. Batas ang kanyang sarili. Bilang isang doktor, bilang isang nanay, naiintindihan ko that there might be personal circumstances That may be personal. Bilang doktor at nanay, may personal circumstances. surrounding the events that are eventually unfolding. So yun nga, ang pinapatukuyan dito, may sapak si parang pambihira. Naaawa ka. Pero binanatan mo dyan. Di ba? Pambihirang kaplastikan nitong mga ito. No? Kung talagang naaawa ka, hindi mo na dapat binabanatan. Alam mong nandiyadyaan ka. Alam mong ilalabas sa TV yan. Tapos, meron kang sinasabing medical. Maybe not directly, pero alam naman natin ang pinatutukuyan nila na may medical problem tong si Kiko. Di ba? Naawa ka pero sinirahan mo ang plastic na itong mga to. Dagdag pa nito, bukod sa mambabatas ay naaawa rin siya sa mismong 4th District ng Cavite na pansamantalang mawawala ng kinatawan sa mababang kapulungan ng Kongreso. Ngunit para sa suspendidong kongresista, Ito lang nga sa akin. Wala namang issue sa akin. Kung talagang mali si Kiko Barsaga, isuspindi nyo. Kung gusto nyo, tanggalin nyo pa eh. Ito naman ang lagi kong sinasabi sa iba. Pero patas dapat. Kung ganyan ang standard nyo kay Kiko, dapat ganyan din ang standard nyo sa mga magnanakaw. Alam nyo namang maraming kontraktor dyan eh. Sa hanay ninyo. Ni ayaw nga nyong imbestigahan. Bakit ang isususpindi ninyo yung nagsasalita nung baho nyo dyan sa loob? Diba? Wala naman akong problema kung i-impeach si Sara eh. Kung imbestigahan si Sara patungkol sa confidential funds. Imbestigahan nyo rin yung presidente at bilyon ng confidential funds noon. Ano kayo? Diba? Same thing. Ang sinabi ko kila Tebes, kila Bong Revilla, kahit kila Pastor Gibo, lahat yan. Yung iba pinapadaan nyo sa due process, ni ayaw nyo nga padaanin sa due process itong mga ito. Kitang-kita naman natin. Puro mga kalaban sa politika ang binabanatan. Diba? Hindi po tayo nagtatanggol. Kung gusto nyo, idemanda ninyo. Bahala kayo. Alam ko may immunity itong mga ito. Pero antayin nyo panahon. Idemanda ninyo kung may mali siyang nagawa. Diba? Tanggalin ninyo. Okay lang. Gawin nyo rin sa mga kasamahan nyo dyan. Meron nga kayong naging kasamahan dyan child abuser. Convicted by the court. Wala kayong ginawa. May mga kasamahan kayong tinuturo na hinahatiran ng pera. Wala kayong ginawa. Diba? Dyan tayo nagkakaproblema sa mga ganyang kaplastikan eh. Kung higupin kaya nito yung tain
ni Bongbong Marcos o ni Tambaluslos, palagay nyo gaganyanin nyo yan? Eh sinasabi yung kalukuhan ninyo. Kaya galit kayo kay Kiko. Tila drama lamang ang ipinapakitang awa sa kanya ni Garin. It's very dramatic. Actually, mas mabuti kung maawa siya doon sa mga naapektuhan ng dingback siya because that's Oh, kita mo. Di balik sa inyo. Back to you. Doon kayo maawa. Ako, dapat sinabi mo, hindi lang sa mga naapektuhan ng sakit na yan. Dapat yung gamot na yan. Dapat sinabi mo rin na dapat maawa kayo doon sa mga namatay sa baha. Doon kayo maawa doon sa mga ninakawan ng distrito ng pera. actually the mothers there face far more than whatever I'm facing now. Giit pa nito, mas nararapat umanong ituon ng emosyon at atensyon sa mga karaniwang Pilipinong humaharap sa mas mabibigat na suliranin kaysa sa mga usaping may kinalaman sa politika. Because losing 2 months in Congress or even losing my position, facing suspension or expulsion, these are very small compared to the problems that the average Filipino citizen face. And me, I can afford to lose my job here in Congress, but the average Filipino citizen, especially now when we're facing severe economic instability. Ako, yun nga dyan eh. Ang dami nating problema. Ang dapat pinofokusan natin, ito uulitin ko, mag-iingat po din kayo sa mga politikong ganyan. Hindi kay Kiko yung mga politikong ang daming issue sa buhay, pero yung main thing, hindi nila tamaan. What is the main thing? What is the main problem? Yung ghost projects, yan ang problema natin ngayon. Bakit ang dami yung sideline? Pati si Libiste, imbis na tulungan nyo si Libiste, pinagtutulungan nyo pa. Yung dapat nyong tulungan para mailabas yung baho dyan sa ghost projects, pinagtutulungan. Hindi lang po, hindi lang politika, mag-iingat po tayo sa vloggers. Ako'y nagpapaalala parati. May mga vloggers na nililigaw tayo. Inilalayo tayo dito sa flood control. Andi dito po yung problema. Andi dito po ang namamatay ng mga Pilipino dahil sa lintik na ghost projects. Andi dito po yung problema. Diyan sila kumukuha ng pera. Focus tayo diyan sa ghost projects. Huwag tayong gumayang mga tayo. Ako payo ko lang sa mga vloggers. Huwag tayong gumayo sa mga politiko kung saan-saan. Yung pinagtatakpan yung totoong mastermind. Kung ano-anong topic ang pinapasok. Anong pinagkaiba nating mga vloggers doon sa mga politikong ang binabanatan yung mga senador, si Kiko, si Libiste, pero tahimik sa flood control. Anong kaplastikan yun? Di ba? Anong klase yun? Huwag tayong gumaya sa mga ang bilis naman nating nabulok. Kaya anong iisipin mo sa politikong umiiwas sa usaping flood control at saka ghost projects at mastermind? Di bayad, di ba? Di ganun din yung vloggers. Yung umiiwas sa flood control sa ghost projects. Focus tayo. Huwag tayong kung ano-ano. Ako kasi nagagalit na rin ako dito sa mga wala nang inatupag tong gobyerno na ito. Hindi lang gobyerno, pati yung vloggers. Kung hindi, paano makakalusot sa flood control at paano pababagsakin si Sara ng hindi halata?